Ayan, good morning, good afternoon, at magandang gabi sa ating mga kaibigan. So, ating irerepat si Lavanda. Bali, itatali ko lang siya dito sa ating banda para magkaroon lang siya ng protection at saka isa pa para may mapagtatalian ako, and then mamaya lalagyan ko ng alambre at doon ko po itatali ko siya ng alambre, and then hahabaan ko siya para magiging hanging na siya. So isasabit ko lang. So ganito nga, gagawin ko, maglalagay lang ako ng onting coconut husk. Yan. So, ito, pwede na yan. Ganyan ko lang siya. And then, lalagay ko siya dito sa loob. So, saka ko itatali tsaka yan. Ganyan na po ang ating gagawin. At pwede rin ako maglagay dito sa upper part para mas pantay yung paghiga ng ating mukara. Ayan. So, lalagay ako dito kasi di magtatagal, lalabas yung mga ugat sa upper. Tutulak ko lang. And then, i-fold ko lang siya. Actually, ang mga banda naman kahit wala pong wala silang media, okay lang. Pero dito po kasi sa Maynila, grabe, pag mainit, as in mainit, hindi naman po pwede na lagi ako magdidilig. Kawawa po yung mga halaman na nasa baba nung aking sinasabitan ng mga orchids. So, ma-overwater po lahat yun. Mamamatay yung mga houseplant. Ayan. So, hindi ko kinaibaon yung dito lang sa parte ko saan may ugat. Then, itatali ko siya. Tatalian ko siya. Ito. And then, okay. And then, dito sa taas. So, i-push ko lang or baliktarin ko muna ito. Yung akin nilagay. Ayan. Talian ko ulit sa taas. Pagdating dito sa taas, mga kaibigan, hindi ko siya masyadong kahigpitan. Even naman dito sa baba, yung tama lang na mag-hold sa right position ng ating banda at saka yung ating mga media na nilagay. Yan. Hindi siya gagalaw. Yan. So, bagay talaga sa mga banda yung driftwood. And then, magbabawas lang ako onte dito sa ilalim para naman magandang tignan. Ayan. So, itong dalawang ugat, kahit pa paano may maa-absorb silang
moist galing dito. So, iniiwasan ko na dumikit masyado sa dahon yung ating media kasi may tendency na baka bahayan ng insekto sa ating dahon. So, ganyan lang mga kaibigan ang aking gagawin. So, ito yung kahoy. Tinali ko siya. And, mamaya maglalagay po ako ng alambre na mataas, mahaba. Para yun po ang ipangsasabit ko doon sa bakal sa labas. So, ayan. Yung isa, inilagay ko dito sa basket. Wala naman masama mag-eksperimento. Ang importante, hindi natin ma-damage yung ating halaman, ng ating orchids. So, sinisiksikan ko siya ng bunot sa ilalim. Ayan. Sayang yung basket na in-order ko. So, ganyan siya. Tinalian ko rin ng alambre. Dalawang alambre lang. Basta, magka-opposite side lang sila. Para mabalanse yung ating orchids. Ayan. So, hindi ko siya mailapag mga kaibigan kasi meron akong pinasok na ugat sa ilalim. Ayan, yan. So, baka masira. So, puro coconut husk ang nilagay ko. Ayan naman. So, ayan. Pinaglalagyan ko lang siya ng bunot sa ilalim. So, wala akong ginamit na uling. Pwede rin naman po uling. Okay. So, ayan po. At mahaba rin po yung kanyang tali. May butas naman siya dyan, 4. Pero actually, ang ginawa ko ay 2 lang. Hindi naman kabigatan yung banda. Magaan pa naman sila. Ayan. And then, dito naman sa kabilang side. Para balance. Okay. Yan. So, diba? Ganun lang kadali. And then, medyo ipulupot ko lang onti dito sa taas para kumapal yung at maging isa yung dalawang alambre. Yan. Okay. OMG. Ayan. So, diba? Ayan na yung ugat sa ilalim. And then, ipapagitna ko siya dito sa 2 wire. Itong 2 wire na to. Ayan. Medyo mahirap siya, pero tiyaga. Okay. So, pinag-isa ko yung wire sa likod. Ayan. Para pag tinali ko siya ng ganyan, both wire makukuha. Maitatali ko. Kasama yung ating banda. Sobrang haba yung tali. Yan. Siyempre, hindi ko siya kinahigpitan.
Ayan. So, magiging ganyan ang itsura. Okay. So, pagka lumago pa siya, pwede ko siya ulit itali sa taas. Pero for now, pwede na po yan. Check ko mamaya kung papaano. Kasi talbos na sa taas. Baka masakal. And then, maglalagay tayo syempre ng coconut husk. Ang hirap gumalaw pagka ganito na isang kamay. Ayan, may susuot. So, yung mga malalambot na parte lang ang nilagay ko na coconut husk. Pwede naman, kahit yung outer layer. Pwede yun. Ayan. Tapos, maglalagay din ako ng uling pagka, ano na, malalaki kasi yung uling na nandun. Kailangan ko pa silang i-chop. Yan. Siksik ko lang. O, diba? O, yan yung likod. Ito po yung harap.